Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Naisipan ko pong magpadala ng sulat at ibahagi rin sana ang isang kasindak-sindak na karanasang hindi ko po malilimutan sa tanang buhay ko. Kuya Bari, ako nga po pala si Melissa. 9 gulang pa lamang po ako noong maghiwalay sina mama at papa dahil umibig si mama sa isang mayamang lalaki at sumama na rito. Iniwan namin si Papa na mag-isa sa probinsya ng Antique at kami naman ni Mama ay namuhay sa Maynila sa piling ng bago niyang kinakasama. Ang totoo nga po'y mas gusto kong manatili sa poder ng Papa ko, pero bata pa lang po ako noon na walang lakas ng loob na magpahayag ng aking sariling desisyon. Gayunpaman, kahit papaano po, nagustuhan ko na rin sa Maynila kinalaunan dahil marangya ang naging buhay ko roon kaysa sa dating buhay namin sa probinsya. Manager po kasi ang aking amain sa isa pong sikat na branch na fast food chain sa isang syudad dito sa Maynila. Hindi ko na lang po sasabihin ang espesipikong pangalan ng lugar. Nagkakilala po sila ni Mama noong bumisita siya sa Antique upang dumalo sa kasal ng kanyang pinsan na dating kaklase ni Mama sa high school. Imbitado rin kasi noon si Mama at ang kwento sa akin ni Mama, sa unang beses pa lang umanong magtagpo ang kanilang mga mata, ay hinangaan niya na agad si Uncle Verhil, ang aking amain. Hindi ko po siya tinatawag na papa, tatay, o kung ano pa mang madalas na tawag ng mga anak sa kanilang ama. Nauunawaan naman po ni Uncle Verhil na mas lamang pa rin si Papa kung titimbangin ang parehong halaga ng pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Madalas ko na lamang makausap si Papa sa telepono magmula noong magkalayo kami. Dumaan ang maraming okasyon na hindi ko siya kapiling dahil palaging tumatanggi si Mama sa tuwing iminumungkahi kong umuwi kami ng probinsya para bisitahin naman si Papa. Ayaw niya raw na magpakita kay Papa kaya hindi niya ako masasamahan. Nung bata pa po ako, ang palagi kong hiling ay tumungtong na agad ako ng hustong edad at matutong bumiyahe ng mag-isa para hindi ko na kailangang pilitin pa si Mama na samahan akong bisitahin si Papa doon nga sa Antique. Kaya naman noong naabot ko ang legalidad at kahit papaano'y marunong ng bumiyahe sa malayo, nagpaalam po ako kay Mama at kay Uncle Verhil na uuwi muna ako ng Antique upang samahan si Papa na ipagdiwang ang kaarawan nito. Binigyan naman po nila ako ng permiso, bagamat bakas ang lungkot sa ekspresyon ng mukha ni Uncle Verhil dahil hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya ni Papa. Ilang taon na rin po mula nang huli kong makausap si Papa sa telepono, siguro yung mga 10 taong gulang na ako noon. Pagkatapos ay hindi na ulit tumawag si Papa sa telepono. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ko. Hindi nga po alam ni Papa na uuwi ako noon sa probinsya. Ang bala ko po talaga'y sorpresahin siya. Bumili ako ng maraming pasalubong at maraming damit katulad ng mga polo na paboritong suotin ni Papa dati. Hindi ko na po makilala ang karamihan sa mga naninirahan sa baryo kung saan kami ni Mama dati naninirahan kasama si Papa. Pansin ko po ang mariing mga pagtitig nila sa akin nang madaanan ko ang mga tao roon habang inaalala ko kung saan na nga ba banda yung bahay namin dahil maraming bagong mga bahay po ang nakatayo. Siguro ay iniisip nila kung sino ang ipinunta ko roon. Dumaan po ako sa isang eskinita hanggang sa wakas natuntun ko na rin yung dating bahay namin.
Wala naman pong masyadong ipinagbago ang hitsura nito. Kulay asul pa rin yung maliit na gate namin na abot lang hanggang bewang at hakbangan mo nga lang ay pwede ka nang makapasok. Hindi pa rin po nabubura sa pintuan namin gawa sa manipis na kahoy yung mga drawings ko noong bata pa lang po ako gamit ang Crayola. At kinakalawang pa rin ang bubungan namin na gawa lamang sa yero. Inilapag ko sa isang upuan sa may sala yung mga bitbit kong pagkain katulad ng cake at tig-isang box ng pizza at donut. Bumuntong hininga po muna ako ng 2 beses bago ako kumatok. Binahapo ng napakaraming katanungan ang isip ko katulad ng kamusta na kaya si Papa? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Galit ba siya sa akin dahil sumama ako kay Mama at kay Uncle Verhil? At bakit hindi na siya nag-abala pang tawagan ako? Dinig na dinig ko po ang napakalakas na pagkabog ng aking dibdib nang marinig ko ang mahinang pagpihit sa busul ng pintuan mula sa loob. Bumukas ang pintuan at tumambad sa aking mga mata ang isang lalaking may kahabaan ang buhok na abot hanggang balikat. Makapal na bigote at balbas at may kapayatan ang katawan. Mangiyak-ngiyak po akong niyakap si Papa habang ito na may nagulat sa bigla kong inasal at parang kinikilala pa kung sino ang babaeng kanyang nasa harapan. Kuya Bari, napakalaki po ng ipinagbago ni Papa. Noong bago kami magkahiwalay, napakalusog ng kanyang pangangatawan. Malinis din ang kanyang mukha at kaaya-aya ang kanyang itsura. Ngunit naiintindihan ko naman po kung bakit ganoon na lamang ang naging kalagayan niya. Kung hindi lamang sana ako sumama noon kay Mama. Papa, Pa, ako po ito, si Mingming. Pagpapakilala ko sa aking sariling ama gamit ang palayaw na binansag niya sa akin noong bata pa lamang po ako dahil ang mga mata ko raw ay parang sa pusa. Napapatitig siya simula ulo hanggang paa na para bang isinasailalim niya ako sa isang pagsisiyasat. Maya-maya pa'y ngingiti ito ng bahagya ngunit hindi mababakas ang labis na pagkagalak sa reaksyon nito. Ikaw na pala yan, anak. Pasensya ka na at hindi kita kaagad nakilala eh. Ang tagal mo kasing nawala eh. Tila ba, dinurog ang puso ko sa 1,000 piraso nang marinig ang winikang iyon ni Papa. Ramdam na ramdam ko, Kuya Bari, ang pangungulila sa tono ng kanyang boses. Nais ko pong magpaliwanag at ipahayag ang labis ko rin noong pangungulila sa kanya noong hindi na niya ako sinubukan pang tawagan sa telepono at kamustahin man lang. Ngunit pinili ko na lamang pong manahimik na lang muna. Humingi po ako ng tawad sa aking ama sa pag-iwan namin sa kanya ni Mama noon. Binati ko rin ito ng maligayang kaarawan at sinabi kong para sa kanya ang mga dinala kong pagkain. Dagdag ko pa'y bumili ako ng maraming polo bilang regalo ko po sa kanya. Hindi naman ito tumugon at sinabihan lang akong pumasok na sa bahay upang ilapag sa loob ang daladala kong mga gamit at pagkain. Noong tuluyan na po akong makapasok sa loob, namangha ako sa mga bagong gamit na nakadesenyo dito. Wala po ang mga ito roon bago ako huling umalis dito sa bahay. Mayroon nga pong parang estatwa ng isang kwago ang nakapatong sa tuktok ng aparador. Habang sinisindihan ang kandila ng cake, ay tinanong ko si Papa kung para saan iyong estatwa ng kwago.
Ang sabi naman niya'y naengganyo lamang daw siyang bilhin ito nang minsang maisipan niyang pumasyal sa isang pamilihan ng mga antigong gamit o antique shop. Nang masindihan ko na nga po ang kandila, sinabihan ko si Papa na magbitaw na ng kanyang hiling para sa kanyang kaarawan. Ang tanging hiling niya lang daw ay huwag ko na siyang iwanang mag-isa. Kahit pa mababakas pa rin ang sama ng loob sa mga ikinikilos ni Papa, nagpasalamat pa rin siya sa akin at binigyan ako ng mahigpit na yakap. Kinagabihan po, bago matulog sa aking silid na puno ng mga laruan at gamit ko noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya, lumapit ako kay Papa na nagkakapiroon sa may balkonahe. Tinanong ko po siya kung bakit hindi na siya tumawag ulit 1 taon ang lumipas mula nang pumunta ako ng Maynila. Ang tugon naman niya po ay naging abala daw siya sa ibang bagay. Ngumiti na lamang po ako at hindi na ako nagbitaw pa ng maraming tanong. Bagkus, nagkwento na lamang ako ng mga bagay na nangyari sa akin na hindi niya nagawang masaksihan. Malugod naman pong nakinig si Papa. Humingi rin siya ng tawad dahil anya, nagkulang siya bilang asawa't ama at pangako niya raw na babawi daw siya sa akin at ipaparanas ang buhay prinsesa na hindi niya naibigay noong bata pa lamang po ako. Ang sabi ko naman po ay kami ni Mama ang dapat humingi ng tawad dahil iniwan namin siyang mag-isa dahil lamang sa hirap ng buhay. Noong sumunod na araw, 2 lalaki po ang maagang tumungo sa bahay namin. Makulimlim po ang paligid noon dahil magbubukang liwayway pa lamang po. Sakto namang mahimbing na natutulog pa noon si Papa sa kanyang silid kaya't ako ang nagbukas ng pintuan nang kumatok ang 2 lalaki. Natakot po ako dahil pareho silang nakasuot ng itim na balabal at akala ko'y mga multo. Ngunit nawala rin naman po ang aking pangamba nang magsalita sila sa malamlam na tono at ang sabi ay hinahanap nga po si Papa. Ipinagkibit balikat ko na lamang po ang aking pagtataka kung bakit madaling araw ay may naghahanap kay Papa kaya't kinatok ko ang kanyang silid. Agad naman pong lumabas si Papa at kinuha ang nakasabit na itim na balabal sa may bintana. Pagkatapos noon ay nagpaalam si Papa sa akin at sumama roon sa 2 lalaki. Ganoon po ang naging cycle ng buhay namin. May 2 lalaking nakasuot ng itim na balabal ang tutungo sa bahay ng madaling araw. Tapos po aalis silang kasama na si Papa. Pagkatapos ay hapon na itong makakabalik. Noong minsang tinanong ko po si Papa kung sino-sino ang mga lalaking iyon at kung ano ang pakay nila sa kanya. Ang tugon niya po ay miyembro umano sila ng isang relihiyosong organisasyon at nagsisimula ang pagpupulong ng bawat miyembro kada madaling araw. Naku, napakagandang bata pa naman ni Cecil tapos mawawala lamang ng maaga. Ay, hindi ko lubos maisip kung gaano kasakit ito para kay Kumaring Maria at Kumparing Rigor. At may nakapagsabing may posibilidad daw na aswang ang nasa likod ng krimeng iyon. Dinig kong usap-usapan ng mga ginang sa amin nang minsang tumungo po ako sa isang tindahan upang bumili ng rekado sa adobo na paboritong ulam ni Papa. Dala ng aking kuryosidad, nakisawsaw po ako sa usapan nila at nagtanong kung anong nangyari sa sinasabi nilang si Cecil na sa pagkakaalala ko po ay kaklase ko noong grade 2. Hindi ko naman po ito malapit na kaibigan noong bata ako kaya't wala akong masyadong maalala tungkol sa kanya.
Ang sagot po ng isa sa mga ginang ay natagpuan daw si Cecil sa tabi ng kalsada na wala ng buhay at wakwak ang katawan noong 4:00 ng madaling araw nang minsang may dumaang tricycle driver na maagang bumiyahe. Base umano sa pagiging sariwa ng mga sugat sa katawan ni Cecil, nasa 1 oras pa lamang daw itong pinatay mula nang matagpuan ito nung sinasabing tricycle driver. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakasaksi sa pagpatay kay Cecil. Ikinuwento ko po kay Papa ang tungkol kay Cecil at tinanong ko rin siya kung nangyari bang nasaksihan niya ang insidenteng iyon dahil palagi naman siyang lumalabas ng madaling araw. Ang sabi naman po niya ay wala raw siyang ideya sa nangyari kay Cecil. Sa sumunod na araw, isang parehong insidente po ang naiulat sa baryo. Si Ana, 17 taong gulang na dati kong kalaro naman, natagpuan naman daw sa kakahuyan na walang buhay at napakaraming sugat sa katawan. Noong minsang kamustahin ako ni na Mama at Uncle Verhil sa telepono ukol sa aking kalagayan sa Antique, inilihim ko po ang tungkol sa mga insidente sa baryo na nababalitaan ko dahil ayaw ko nang mangamba pa sila at baka pauwiin pa ako ng maaga sa Maynila. Gustong-gusto ko pa pong makasama si Papa sa kabila ng takot at pangamba na bumabalot sa baryo. Nagsunuran po ang mga balitang naiulat sa baryo at nagkataon pang ang lahat ng mga binibiktima ay dalaga na 16 hanggang 20 anyos. Pinayuhan ng mga tauhan sa baryo ang lahat ng dalaga na kung maaari ay magpasama sila sa tatay o kapatid na lalaki kung papasok sa eskwelahan at kung wala naman daw umanong importanteng pakay ay wag nang lumabas ng bahay, lalo na tuwing gabi kung kailan mas madaling gawin ang pagsalakay sa mga biktima. Mayroon din pong mga haka-hakang nabubuo na aswang di umano ang may kagagawan ng mga insidente. Hanggang sa isang araw ay isang revelasyon ang ibinunyag ng dalagang si Mila sa mga tauhan sa baryo. Base sa mga sabi-sabi na nakalap ko po, ang sabi raw ni Mila ay nang minsang tinahak niya ang daan noong 6:00 ng hapon pa uwi ng bahay nila, isang lalaki umano ang nakasuot ng purong itim na damit ang sumulpot at agad na tinakpan ang kanyang bibig ng isang panyo na may nakakahilong amoy. Sakto raw po kasing nakaalitan niya ang tatay niya na magsusundo sana sa kanya noon dahil umano sa pagkakaroon niya ng bagsak na grado sa marka. Malas pang walang tao noon at malalapit na bahay sa daan kaya't walang sumaklolo. Ngunit sa kabutihang palad ay mula sa kalayuan, nakita niya ang tatay niya na noong araw na iyon ay nagpasyang sunduin ang kanyang anak sa kabila ng kanilang alitan dahil gabi ng araw at hindi pa ito umuuwi. Agad daw ito umanong tumakbo papalapit at nakipagsagupaan sa lalaking nakaitim na balabal. Subalit nakatakas daw ang lalaki hanggang sa hindi na ito nahagilap. Hindi raw pamilyar ang lalaki at hindi raw iyon taga roon sa baryo. Ang paglalarawan pa ng tatay ni Mila ay mayroon umanong marka ng kuwago ang lalaki sa batok nito. Bigla ko pong naalala ang estatwa ng kuwagong nakadesenyo sa loob ng bahay namin. Pero ang paliwanag naman ni tatay ay nabili niya iyon sa isang antique shop. Walang ibang ibig sabihin. Hanggang sa isang araw po, kumatok ulit ang dalawang lalaking ipinakilala sa akin ni Papa bilang mga kasapi niya sa isang relihiyosong organisasyon sa bahay namin, ngunit
Hindi po bukang liwayway sila dumating katulad ng nakasanayan. Hapon po noon at wala si Papa sa bahay dahil nga anya, dumalo siya sa simbahan. Napag-alaman ko pong yung dalawang lalaki ang kumatok sa may pintuan nang sumilip ako sa may bintana at ganoon na lamang po ang aking pagtataka dahil hindi ba dapat naroon sila sa simbahan sa mga oras na iyon? Subalit dahil tiwala naman po ako sapagkat kasamahan naman to ni Papa, pinagbuksan ko sila ng pintuan at doon nagsimula ang isang pangyayaring hindi ko inaasahang aking dadanasin. Tinakpan nila ang aking bibig gamit ang panyo na may kakaibang amoy dahilan upang mawalan po ako ng malay. Paggising ko po'y hindi ko na alam ang lugar kung nasaan ako. Basta ang naaalala ko na lamang ay nakahiga ako sa isang itim na kama at nang iminulat ko po ang aking mga mata, nadiskubre kong pinalilibutan ako ng mga nakaitim na balabal at nakasuot ng itim na mahaba't maluluwang na damit. May lalaki at babae at lahat sila'y nasa edad siguro po'y 30 pataas kung tatantyahin ko. Nang bahagya akong bumangon sa kama, lahat sila'y nagsiluhod na parabang ako'y sinasamba. Kung ilalarawan ko po ang silid na aking kilalalagyan, Kuya Bari, ito'y purong puti. Walang masyadong may gamit sa loob at ang pinakakapansin-pansin po ay ang estatwa ng kuwago sa bawat sulok na katulad noong estatwang nakalagay sa tuktok ng aparador sa bahay namin. Sinubukan ko pong tumakas, ngunit lahat sila'y biglang tumayo at hinawakan ako sa magkabilang braso. Hindi sila umiimik at seryoso ang kanilang mga mukha. Yung dalawang lalaking laging kumakatok sa bahay po namin ay naroon din po pero hindi ko po natagpuan sa loob si Papa. Pilit na dinala ako ng dalawang lalaki sa isa pang silid at doon pinaupo sa isang silya at itinali ang mga kamay ko sa likod nito. Nagpupumiglas po ako at paulit-ulit silang tinanong kung ano ang pakay nila sa akin, ngunit wala pong sumasagot. Pagkatapos, pinainom nila ako ng isang malagkit na pulang likido at napakasangsang ng amoy. Natitiyak ko pong dugo yun. At dahil nga nakatali ang aking mga kamay, hindi ako makapagpumiglas at napilitang inumin na lamang ang dugo. Maya-maya'y inalis din nila ang kanilang mga balabal at napag-alamang kong lahat sila'y may marka ng kuwago sa kanilang mga batok katulad ng paglalarawan ng tatay ni Mila sa lalaking minsang sumubok na biktimahin ang anak nito. Doon ko po nadiskubring sila ang may kagagawan ng mga pagkamatay ng mga dalaga sa baryo. Ngunit ano ang kanilang dahilan? Pagkatapos nilang ipainom sa akin ang dugo, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na mahabang damit din at itim na balabal na ikinukubli ang kanyang mukha, kaya't di ko mailarawan kaagad ang itsura nito. Yumuko ang dalawang lalaking nagdala sa akin sa silid na iyon na tila ba pagbibigay respeto roon sa lalaking pumasok. Sumenyas ang lalaking kapapasok lamang doon sa dalawang lalaking nagpainom sa akin ng dugo. Pagkatapos ay lumabas na ang mga ito ng silid na iyon. Naiwan kaming dalawa ng lalaking sa pakuwari ko'y leader nilang lahat at saka nito inalis ang balabal niyang suot. Pasensya na kung natakot ka namin, anak, ha? Pero hindi ka namin sasaktan. Sasambahin nila tayo, anak. Ituturing ka nilang parang prinsesa.
Hindi ba't nangako akong gagawin kitang prinsesa, anak? Halos mawalan ako ng malay nang matuklasan kong si Papa ang may pakana ng lahat. Pagsisinungaling lamang pala iyong sabi niyang miyembro sila ng isang reliyosong organisasyon. Umiyak po talaga ako sa harapan ng aking ama at nakikiusap na pakawalan na niya ako't pauwi na ng Maynila. Ang tugon niya naman po'y hindi raw po pwede. Habang buhay na raw naming magkasamang pamamahalaan ang kultong binuo niya. Tanging ako lamang daw ang dalagang nararapat na sasambahin ng lahat, kaya't pinaslang ng kanyang mga miyembro ang bawat dalaga sa aming lugar maliban sa akin. Pinainom din sa akin ang dugo ng mga ito upang mapanatili ko raw ang aking pagkabata. Sasambahin daw kami ng kanyang mga miyembro. Subalit, kailangan ko raw munang maipakasal sa kanya bilang simbolo ng pagduduktong ng aming mga buhay. Hindi ako makapaniwala sa mga inusal ni Papa. Wala na po siya sa kanyang katinuan. Inalis niya po ang taling nakagapo sa akin gamit ang kutsilyo, pagkatapos ay inatasan ang dalawa niyang babaeng kasamahan na bihisan ako ng damit ng pangkasal. Umalis siya sa silid at naghabilin pang tiyakin daw na maging kaaya-aya ang aking hitsura para sa aming kasal. Patuloy pa rin po ako sa pag-iyak habang binibihisan ako noong dalawang babaeng nakasuot din ng itim na balabal. Hindi sila umiimik na para bang isang batas sa kanila ang hindi pagsasalita sa loob ng kanilang kuta maliban sa kanilang leader. Iyak lang ako ng iyak at hindi alam ang gagawin. Ngunit sa kabutiang palad, Kuya Bari, nakahanap ako ng tiyempo na manlaban gamit ang kutsilyong iniwan lamang ni Papa sa lapag pagkatapos putulin ang taling iginapos sa akin gamit ito. Hindi ko alam at ako'y nagtataka kung bakit noong tinuto ko sa kanila ang kutsilyo ay hindi man lang sila sumigaw. Parang bawal po siguro talaga sa kanila ang magdulot ng ingay. Dumaan ako sa bintana ng silid at sa kabutihang palad nagkasya ako sa butas nito. Dali-dali akong tumakbo papalayo at hinanap ang daan palayo sa lugar na iyon. Takbo lang ako ng takbo. Tinitingnan ko ang bawat kalye. Lahat ng makasalubong ko ay nagtataka kung ako ba'y baliw at ako'y nagtatatakbo habang umiiyak. Hanggang sa napadpad ako sa isang tindahan at tinanong ko kung saan ang police station. Agad namang itinuro sa akin ng tindera at dali-dali akong tumakbo papalayo at tumungo na sa mga pulis. Isinumbong ko ang engkwentro sa kulto at ang tungkol sa pagiging leader ng aking ama. Hindi ko man po lubos na mapagbuntunan ng galit si Papa dahil batid kong wala lamang siya sa katinuan kaya niya nagawa ang lahat. Pinili ko pa rin pong isiwalat siya sa otoridad para na rin mabigyan ng hustisya ang lahat ng dalagang kinitila nila ng buhay ng mga kasapi niya sa kulto. Agad namang umaksyon ang mga pulis at tinungo ang lugar na sinabi ko. Dumaan daw sila sa likod upang doon nila hulihin. Pagpasok nila sa gate ay umalingasaw daw ang napakabahong amoy. Doon tumambad ang kawakawaling lamang loob ng tao. Napamura pa nga ang mga pulis dahil hindi daw ito gawain ng matinong tao. Aswang lang daw ang pwedeng gumawa ng karumal-dumal na gawaing iyon.
Kitang-kita pa daw nila sa mga nagluluto kung papaano tikman ang mga kumukulong lamang loob ng tao at tila sarap na tinitikman nito. Mas lalo silang naniwala na mga aswang ang mga taong ito. Gumili daw ang mga pulis at mayroon daw silang nakitang isang bakal na gate. Pagpasok nila doon sa bakal na gate na iyon, doon nila narinig ang mga pag-angil ng parang mga malalaking aso. Napakarami daw nito na tila alam na naroroon sila. Bahagya silang napaatras dahil tumambad sa kanila ang mga nakaitim na damit na bigla na lamang daw nagpalit ng kanilang mga anyo. Nagsidipahan daw ito at nagsiunat. Lumabas sila sa itim na damit at bigla na lamang naging mga malalaking aso. Doon na nataranta daw ang mga pulis at agad nilang nilisan ang lugar na iyon. Pagbalik po ng mga pulis sa police station ay nagsagawa sila ng plano. Kinailangan na nila ang tulong ng mga taga-barangay. Nagkataon naman na nandoon ang barangay captain na si Tito Nelson. Siya po ay ang kapatid ng aking mama. Nagplano sila kasama ang mga pulis at bumuo ng plano kung papaano pupuksain ang kulto ng mga aswang. Doon pa lang ako natauhan, Kuya Bari. Napagtanto ko na hindi na tao ang dating kinikilala kong ama. Isa na siyang ganap na halimaw. Isa na siyang ganap na aswang. Napakrus na lang po ako at ipinagpasa Diyos ko na lamang kung anuman ang mangyayari sa plano ng mga pulis. Nakonsensya pa nga ako dahil sana hindi ko na lang sinumbong si Papa. Nung araw ding iyon, pinaligiran nila ang lugar kung saan naroroon ang kulto ng mga aswang. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at binuhusan nila ng gaas ang buong lugar. Mabilis na lumiyab at tinupok ng apoy ang buong bahay at wala kang maririnig daw kung hindi ang malalakas na hiyawan at pag-angil na tila nasasaktan ang mga nasa loob. Wala na akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ang umiyak na lamang at ipagdasal ang kaluluwa ng aking ama. Alam kong wala na si Papa. Wala na rin ang salot sa aming bayan. Matapos po maganap ang malaking sunog, inilibing ng mga taga-barangay ang mga labi ng mga taong naging aswang sa sementeryo ng bayan. Ang ipinagtataka ko lamang, Kuya Bari, ay kung papaano naging aswang ang aking ama matapos namin siyang iwanan. Marami po ang mga katanungang biglang gumulo sa isipan ko. Kung hindi namin siguro iniwan si Papa, hindi siya magkakaganoon. Talaga pong nakukonsensya ako, lalong-lalo na po ngayon na nasa tamang edad na ako at nasa tamang pag-iisip. Kung maibabalik ko lamang po ang nakaraan, ay talaga pong hinding-hindi ko talaga iiwanan ang aking ama. Sa aking pag-uwi sa Maynila, Kuya Bari, dala-dala ko ang bigat at hinagpis na iniwan sa akin ng pagbabakasyon ko sa Antique. Isa pong kasaysayan sa aking buhay ang hinding-hindi ko na po malilimutan. Papa, kung nasaan ka man, sana po ay mapatawad mo ako dahil ako na iyong anak ang nagwakas ng iyong buhay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mabasa niyo po ito sa mga darating na araw.
More power po sa Ang Sundo Horror Stories. And God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Melissa. Marami pa rin ang hindi naniniwala sa kapangyarihan ng kulam. Tinatawag itong mitolohiya ng iba. Hindi ko rin naman sila masisisi, subalit ang sulat ko pong ito'y naglalayong patotohanan ang mga kwento patungkol sa mga kababalaghan ng itim na mahika. Kuya Bari, ako nga po pala si Esther. Hindi kailanman inililihim sa akin ni nanay ang abilidad niyang mangkulam. Ang kakayahan niyang umanong mangkulam ay isang pamana na nagmula pa sa pinakaunang henerasyon ng kanilang pamilya at ipinasa sa bawat panganay na babae. Nag-iisang anak po ako, Kuya Bari, at noon pa man, palagi na akong pinapaalalahanan ni nanay na balang araw ay ako ang papalit sa kanya sa larangan ng pangkukulam. Ang tatay ko po ay namatay sa sakit sa puso noong 9 na taong gulang pa lamang po ako. Pero ang totoo po'y hindi ito matatawag na natural death, kumbaga, sapagkat kontrolado ang pagkawala ng aking ama. Mahilig po kasi itong mambabae noon. Umuuwi ng lasing at sinasaktan si nanay sa tuwing hindi siya inaabutan ng pera. Bukod sa perang kinikita ni nanay sa pangkukulam, mayroon din naman siyang naiipon sa pagiging labandera. Subalit hindi pa rin ito sasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan namin dahil kinukuha ni tatay ang kinikita niya para gastusin lamang para sa kanyang bisyo. Hanggang sa dumating na po sa punto, Kuya Bari, na napagod na si nanay sa pagtitiis kay tatay. At isang araw, sumilip ako roon sa isang silid kung saan ginagawa ni nanay ang pangkukulam niya. Nakita ko po ang litrato ni tatay na pinalilibutan ng mga sinindihang kandila at may ibinubulong na orasyon si nanay habang tinutusok ng karayom ang isang maliit na itim na manika sa bandang dibdib nito. Makalipas po ang ilang minuto, narinig kong may kumakatok sa aming pintuan at tinatawag ang aking nanay. Nang buksan po namin ni nanay ang pintuan, tumambad si Mang Ben na madalas na kainuman ni tatay. Hingal na hingal ito at halatang galing sa pagtakbo. Kumaring Mirna, si Paring Kaloy, inatake sa puso. Bulalas ni Mang Ben. Inatake raw sa puso si tatay habang nag-iinuman sila sa bahay ni Mang Nestor. Inaasahan ko na pong mangyayari iyon. Si nanay ko naman ay walang kare-reaksyon nang marinig ang masamang balita. Usap-usapan sa baryo ang haka-hakang ipinakulam ni nanay si tatay, pero hindi naman po namin ito masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalagay, wala nang salot sa bahay namin. Hindi naman po ako nagalit kay nanay sa kanyang ginawa, Kuya Bari. Sa halip, nagpasalamat pa nga ako na wala nang mananakit sa amin at kukuha ng pera sa amin. Tampulan man ako ng tukso noong ako'y nag-aaral pa sa elementarya hanggang sa pagtungtong ko po ng high school dahil nga sa kilala bilang mangkukulam ang aking ina. Ngunit hindi naman po ako gaanong nagpaapekto. Batid kung darating ang araw na magkakaroon din ako ng kakayahang gantihan sila kapag ka ipinamana na sa akin ni nanay ang kanyang kakahayang mangkulam. Ngunit sa kasamaang palad po, pagka-graduate ko, Kuya Bari, ng high school, ay siya naman pong pagpapaalam ni nanay sa mundo. Ngunit bago pa man po ang araw na pumanaw si nanay, may ibinigay po siya sa aking isang itim na aklat. Nakasulat daw dito ang iba't ibang uri ng orasyon para sa iba't ibang uri ng kamatayan. Ipinaubaya niya rin sa akin ang manika at karayom na ginagamit niya
sa pangkukulam. Ingatan ko raw ang mga ito hanggang sa dumating ang panahon na ipapamana ko ito sa aking magiging unang anak. Tila ba'y nagpapahiwatig na si nanay. Noong nawala si nanay at ako na lamang po ang naiwang mag-isa sa bahay dahil hindi naman po ako inako ng aking mga kamag-anak, lumuwas po ako ng Maynila gamit ang perang matagal ding inipon ni nanay para sana sa pag-enroll ko sa kolehiyo, pero mas pinili kong maghanap buhay na lamang muna noong makapagtapos ako sa high school. Namasukan po ako bilang isang kasambahay, Kuya Bari, sa isang marangyang pamilya. Yung amo ko pong lalaki ay nagtatrabaho sa isang kumpanya at ang asawa naman po niya ay nagtatrabaho sa Canada. Mayroon po silang 3 anak. Yung panganay na lalaki ay nasa ika-4 na taon noon sa high school. Iyong pangalawang babae naman po ay nasa ika-2 taon at ang bunso ay nasa ika-3 baitang sa elementarya. Maayos naman po, Kuya Bari, ang pakikitungo nila sa akin. Subalit mayroong isang pagkakataon pong hindi ko inaasahang kakatok sa pintuan ng aking silid ang amo kong lalaki. Madaling araw na po noon at oras na ng aking pagpapahinga. Subalit bumangon ako sa aking higaan at agad naman siyang pinagbuksan dahil baka mayroon siyang kailangang importante. Nang bahagya ko na pong nabuksan ang pintuan, puwersahan niya itong itinulak at pinasok ako sa loob. Noong naroon na po kaming dalawa sa loob, bumaling muli siya sa pintuan at nilak ito. Mangyak-ngyak ako dahil sa takot. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Ngunit itinulak niya lamang ako sa kama at tahasang pinunit ang aking damit. Hindi po ako nakasigaw, Kuya Bari, dahil may hawak po itong baril at sa oras daw na sumigaw ako, tatama sa ulo ko ang bala. Napilitan na lang po akong hayaan siyang abusuhin ang aking kahinaan at pauwiin ang kanyang pagkauhaw sa laman. Noong matapos siya sa kanyang kahalayan, binantaan niya akong huwag magsusumbong sa kanyang asawa o sa kahit na sino kung nais ko pa raw umanong tumagal ang buhay ko. Tumango-tango naman ako habang nakatitig sa kisame. Nang umalis po ito sa aking silid, binalot ko ang aking sarili ng kumot. Hinalungkat ko ang aking mga gamit at hinanap ang itim na aklat na ibinigay sa akin ni nanay bago siya pumanaw. Ganon din ang manika at ang karayom. Kinuha ko ang litrato ng amo ko na nakadisplay sa sala at bumalik sa aking silid. Nilabas ko rin po ang mga kandila at ipinalibot ko ito sa litrato. Habang umiiyak, binuksan ko ang itim na aklat at binasa ang isang orasyon habang tinutusok ko ang karayom sa may bandang dibdib nito. Halos inabot po ako ng kalahating oras dahil sa ritual na ginagawa ko. Kinaumagahan, nagtataka iyong mga anak ng amo ko kung bakit hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto ang kanilang ama kahit ilang beses na itong tinawag. Kung kaya't napagpasyahan nilang buksan ang silid nito gamit ang duplicate key. Tumambad ang amo kong nakahilata sa kanyang kama habang namumutla ang balat. Sinuri ng panganay ang pulso nito at doon nakumpirmang wala nang ang buhay ang kanilang ama. Ganoon na lamang ang kanilang pagkadismaya, samantalang naroon lamang po ako sa sulok. Nagpapanggap na walang kinalaman sa sinapit ng ama nila. Iyon po, Kuya Bari, ang pinakaunang beses na ginamit ko ang kapangyarihan ng itim na mahika. Noong namatay po ang amo ko, kinuha ng asawa niya ang kanilang mga anak at isinama na sa Canada. Noong mga panahong din iyon ay nagkahulugan kami ng loob ng hardinero nilang si Mario. Isinama niya ako sa kanilang probinsya
at doon nagsimula ng panibagong buhay. Inilihim ko po sa kanya ang tungkol sa aking pagiging mangkukulam dahil natatakot akong maglaho ang pag-ibig niya sa akin. Ilang buwan ang lumipas mula nang magsama kami ni Mario sa iisang bubong. Nagbunga po ang pagmamahala namin. Ngunit habang ipinagdadalang tao ko ang anak namin, ay siya namang unti-unting pagbabago ni Mario. Imbis na alalayan ako sa aking pagbubuntis, madalas itong wala sa bahay para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Madalang lang ding itong magbigay ng pera dahil maliit lamang ang kinikita niya sa pagkukonstruksyon. Minsan pa nga'y uuwi ito nang may markang lipstick sa kanyang liig. Ganun pa man, Kuya Bari, hindi ko naisipang gawin sa kanya ang ginawa ni nanay noon kay tatay. Umaasa pa rin po kasi akong magbabago rin ito kapag isa na kaming tunay na pamilya. Ngunit nabigo lamang po ako, Kuya Bari. Mag-iisang taon na po noon ang anak namin na pinangalanan naming Mia, ngunit nanatili pa rin siya sa dating niyang gawi. Uuwi ng lasing, hindi mag-aabot ng pera at mambababae. Punong-puno na po ang listahan ng mga utang ko doon sa tindahan upang maibigay ko lamang ang mga pangangailangan ng aking anak. Kapag pinipilit ko naman po si Mario na magbigay ng pera, sasaktan ako nito. Palibhasa'y inilaan niya lamang ang pera sa barkada at para sa babae niya. Napagod na ako, Kuya Bari. Kung kaya't gumamit muli ako ng itim na mahika. Isa-isa kong kinulam ang mga babae niya. Mayroong lumobo ang balat, nabulag at namatay sa sakit sa puso. Magmula noon, palagi nang umuuwi si Mario na matamlay ang itsura at tila ba napakabigat ng dinaramdam. Hanggang sa gumising po ako isang umaga na pinagsasampal ako ni Mario sa hindi ko malamang dahilan. Katabi ko noon ang aming anak na hindi matigil sa kanyang pag-iyak. Ano bang problema mo? Bulyaw ko kay Mario nang magkaroon ako ng pagkakataong magsalita. Tumigil ito sa kanyang pananampal sa akin at lumabas ng aming silid. Pagbalik nito'y daladala niya ang itim na aklat, manikat, karayom na ginamit ko sa aking pangkukulam. Hindi ko mawari kung papaano natuklasan niya ang mga iyon, gayong nakalagay po ito sa isang kahong disusi at nakatago sa isang sulok na iniingatan kong hindi makita ni Mario. Pagalit na itinapon niya ang mga ito sa aking harapan. Totoo nga ba ang kutob kong isa kang kampon ng kadiliman? Sigaw nito. Kaya pala nakapagtatakang magkakasunod ang kamalasang nangyayari sa mga babaeng lumalapit sa akin. Dagdag pa niya. Dahil sa kanyang itinuran, nanginginig ang aking buong katawan at tanging mga hikbi lamang ang aking naitugon sapagkat walang salitang lumabas sa aking bibig. Pilit ko man pong itanggi ang paratang niya'y hindi ko naman alam kung papaano ipapaliwanag ang sunod-sunod na insidenteng nangyayari at ang mga gamit ko sa pangkukulam na kanyang natuklasan. Matapos yun ay tumungo si Mario sa kusina, bit-bit ang itim na aklat at sinundan ko po siya roon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kalan at itinapon doon ang aklat. Tinitiyak kong hindi ka na ulit makapambibiktima pa. Galit na saad nito sa akin. Tinangka ko man, ngunit hindi niya ako hinayaang makalapit sa kalan habang nakikita ko ang aklat na binabalot na ng apoy. Bumalik po siya sa silid kung saan patuloy pa rin sa pag-iyak ang aming anak na hindi ko nagawang patahanin. Inimpake ni Mario ang kanyang mga gamit at ang sabi niya'y makikipaghiwalay na raw siya sa akin. Paano si Mia? Sambit ko nang mangiyak-ngiyak noong nagkaroon na ako ng lakas na makapagsalita. Wala akong natanggap na kahit anumang sagot mula sa kanya
at tuluyan na siyang lumisan, dala-dala ang kanyang mga damit. Magmula po noon, namuhay kami ni Mia na kami lang dalawa. Lumaki man siyang walang kinagisnang ama, tiniyak ko namang busog siya sa pagmamahal ng isang ina. Yung aklat nga po pala ay hindi naman napinsala ng apoy dahil sa taglay nitong itim na mahika. Iyon ang hindi alam ni Mario. Kinalaunan, namatay siya dahil sa sakit sa puso. Ngunit ang lihis sa kalaman ng lahat ay pinlano ko ang kanyang pagpanaw, dala ng puot at galit na idinulot niya sa akin. Mula noon ay tinuloy-tuloy ko na ang paggamit ng aking kakayahan. Opo, Kuya Bari, pinagkakitaan ko ang pangkukulam. Marami po akong naging customer. Yung iba ay ipinakulam ang mga kabit ng asawa nila. Kalaban sa negosyo, karibal sa pag-ibig at marami pang iba. Simple lang naman eh. Kailangan lamang nilang ibigay ang litrato ng kanilang ipapakulam sa akin at ako na ang bahala. Ang pagpapaliwanag ko sa anak kong si Mia ay isa akong manggagamot sapagkat ayaw ko pong malaman niya ang tungkol sa aking pagiging isang mangkukulam. Wala rin po akong balak na ipamana sa kanya ang kakayahan kong ito dahil gusto kong mabuhay siya ng normal. Lumipas po ang ilang taon. Muling nahulog na naman ang aking loob sa isang lalaki. Nakilala ko siya noong naghihintay ako sa may eskwelahan upang sunduin si Mia na noon ay nasa ika-6 na baitang na. Sakto namang hinihintay rin niya ang kanyang 7 taong gulang na pamangkin. Nagkausap po kami at nagpakilala siya bilang Miguel. Ang sabi niya ay dati siyang nagtatrabaho sa isang BPO company pero nag-resign din siya upang i-manage ang grocery store na ipinatayo ng ate niya. Nahihirapan umano siyang bawiin ang puhunan sapagkat wala naman umano siyang masyadong alam pagdating sa negosyo. Hindi na raw kasi kaya pang i-manage ng ate niya ang grocery store mula nang ma-stroke ito at naging bedridden. Sinalo na rin ni Miguel ang responsibilidad sa uniko iho nito dahil ang asawa ng ate niya ay dating pulis na nabaril sa gitna naman ng police operation. Ipinakilala ko naman ang aking sarili. Naikwento ko rin ang pag-iwan sa akin ng dati kong asawang si Mario noong mag-iisang taon pa lamang ang aming anak. Natanong ni Miguel kung sinusustentuhan pa raw kami nito. Sabi ko naman sa kanya, matagal nang patay si Mario, ngunit hindi ko na sinabi ang tungkol sa kaalamang kong pangkukulam. Simula noon, Kuya Bari, madalas na kaming magkita ni Miguel sa tuwing susunduin ko po ang aking anak at siya naman ay ang kanyang pamangkin. Naging madalas na rin ang aming pagkukwentuhan hanggang sa isang araw. Umamin ito sa kanyang nararamdaman para sa akin. Ako naman po'y naguguliminahan pa rin noong mga panahong iyon sapagkat iniisip ko pa rin kung handa na ba akong ipagkatiwala muli ang aking sarili sa isang lalaki. Sobra-sobrang paghihirap na po kasi ang aking pinagdaanan magmula pa kay tatay, sa dati kong amo at kay Mario. Subalit, ipinakita ni Miguel na siya'y iba sa kanila. Nangako siya sa akin na kung tatanggapin ko ang kanyang pagmamahal, ituturing niyang parang anak daw niya si Mia at mamumuhay kami bilang isang buong pamilya. Pinag-isipan kong mabuti ang kanyang mga sinabi. Ngunit isang araw, napagpasyahan kong bigyan siya ng pagkakataon. Naging magnobyo't nobya kami. Madalas po siyang bumibisita sa bahay at nakikita kong komportable naman ang anak ko sa kanyang presensya. Napag-uusapan din namin ang kasal at ang pagsasama sa iisang bubong, ngunit inamin ko sa kanyang hindi pa ako lubusang handa, ni hindi ko pa nga kayang humarap sa kanyang mga magulang. Hindi naman siya nagtaka at nauunawaan naman daw niya
at maghihintay raw siya hanggang sa maging handa na ako. Nadiskubre ko rin pong religyoso pala itong si Miguel. Kapag kayayain niya akong magsimba tuwing linggo, idadahilan ko pong abala ako sa mga gawain sa bahay. Ngunit sa totoo lang po, Kuya Bari, ay hindi po lamang talaga ako handang humarap sa nakatataas. Napakalaking impluwensya ang idinulot ni Miguel sa buhay ko, Kuya Bari. Itinigil ko ang aking pangkukulam na hindi niya kailanman nalaman. Nais ko pong maging isang babaeng karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. Tinalikuran ko ang itim na mahika. Sa loob ng ilang taon ko ng pamumuhay, noon pa lang ako natutong magdasal at humingi ng kapatawaran para sa mga taong kinitlan ko ng buhay at pinagdusa. Unti-unti akong nagsimula ng panibago at mas magandang buhay kasama si Miguel. Hanggang sa napagpasyahan ko pong tuluyan ng gawing legal ang aming relasyon at magpakilala sa kanyang pamilya. Naroon pa rin ang takot sa puso ko na mahusgahan at hindi matanggap ng kanyang mga magulang dahil sa pagkakaroon ko ng anak. Baka isipin nila'y maging palamunin lamang kami ni Miguel. Paulit-ulit namang pagpapaalala ni Miguel sa akin na wag daw akong mangamba dahil mababait naman daw ang kanyang mga magulang. At dumating na nga ang araw. Noong naroon na kami sa loob ng tarangkahan ng bahay nila, kumatok siya sa pintuan at siya namang pagbukas ng isang ginang. Nagmano rito si Miguel at ganoon din ako. Ma, si Esther nga pala, yung kinikwento ko po sa inyo. Masayang sabi ni Miguel. Oh, aba, tuloy kayo. Nakangiting sabi naman ng nanay niya. Pagpasok namin sa loob, nadatnan namin ang papa niya na nakaupo sa sofa. Nagmano kami rito ni Miguel at magaan din ang pakikitungo nito sa akin. Naghanda ng tinulang manok ang kanyang ina para sa tanghalian. Habang sabay-sabay kaming nanananghalian, maraming natanong ang mga magulang ni Miguel tungkol sa dati kong asawa, sa aking mga magulang at aking anak. Malugod ko naman pong ikinuwento ang lahat at siyempre hindi ko na isinama roon ang tungkol sa aking kakayahan na mangkulam. Hindi naman po ako nakatanggap ng panghuhusga sa kanila. Buong puso nilang tinanggap ang aking sitwasyon. Tunay ngang napakaswerte ko kay Miguel. Noong matapos na kaming kumain, ang sabi ni Miguel ay ipapakilala niya raw ako sa ate niya na nagpapahinga lamang sa kanyang silid. Tinungo namin ang kwarto ng ate niya at sa sandaling binuksan ni Miguel ang pinto, tumambad sa aking mga mata ang isang babaeng pamilyar ang hitsura. Nakahiga lamang siya sa kama at hindi po makagalaw ni makapagsalita. Ate, si Esther nga pala, nobya ko. Kapag kakinasal na kami, magkasama naming palalaguin yung grocery store. Masayang wika ni Miguel. Nakatitig lamang sa amin ang ate niya dahil hindi ito makapagsalita. Inalala ko kung saan ko siya posibleng nakasalubong o nakita dahil nga pamilyar po talaga ang mukha niya sa akin, Kuya Bari. Nang matapos akong ipinakilala ni Miguel sa atin niya'y dinala naman ako sa grocery store nila na ilang minutong lakad lang naman ang layo mula sa bahay nila. Noong makarating na kami roon, nadiskubre ko pong may katabi pala itong isa pang grocery store. Ang sabi ni Miguel, sila raw ang naunang magtayo roon sa lugar na iyon at hindi raw maganda ang relasyon nila sa may-ari ng katabing grocery store dahil madalas daw nasiraan nito ang kanyang pamilya upang malugi ang kanilang negosyo. Mula sa isang transparent na salamin, nakita naming lumabas ang isang babaeng
nasa 40 anyos ang edad sa kabilang grocery store. Itinuro siya ni Miguel sa akin at ang sabi niya ay iyon ang may-ari nun. Unti-unti kong napagtanto, Kuya Bari, kung bakit pamilyar sa akin ang hitsura ng ate ni Miguel. Ang ate ni Miguel ay isa sa mga nakulam ko. Sariwa pa rin sa aking alaala ang pagpunta sa akin noong ginang na lumabas sa kabilang grocery store. Ipinakita niya sa akin ang litrato ng isang babaeng mukhang nasa lagpas 30 ang edad. Hindi niya nasabi sa akin ang dahilan kung bakit gusto niyang ipakulam ang babaeng nasa litrato. Basta't ang sabi lang niya ay bigyan ko lamang daw ito ng isang panghabang buhay na sakit. Noong mga panahong nang kukulam ako, Kuya Bari, ay wala na akong pakialam sa mga dahilan dahil ang kailangan ko ay kumita ng pera. Hindi ko kaagad napagtanto na ang babaeng nasa litratong iyon ay ang ate ni Miguel sapagkat mayroong kaunting pagbabago sa itsura nito kumpara sa itsura niya sa litrato. Marahil ay dulot ng pagkakaroon niya ng sakit. Bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlamig ang aking buong katawan. Nakaramdam ako ng labis na pagsisisi at konsensya. Nagalit po ako sa aking sarili dahil sa ginawa ko. Nais ko sanang tumakbo papalayo kay Miguel at huwag nang magpakita pang muli. Kinagabihan, pinag-isipan kong mabuti kung ano ang aking magiging pasya patungkol sa relasyon namin ni Miguel. At kinalaunan ay napagpasyahan ko pong makipaghiwalay. Hindi ko na po sinabi ang tunay na dahilan sa aking pagsisinungaling. Ang nais ko lamang ay pagtuunan ng pansin ang aking anak at hindi pa talaga ako handang ialay ang aking sarili sa kanya dahil hinihilom ko pa ang mga sugat sa aking puso na dinulot ng aking masamang nakaraan. Dahil doon, nakiusap naman si Miguel na kung maaari ay pag-isipan kong muli ang aking desisyon. Ngunit ang tugon ko'y buo na ang aking loob at mas makakabuti kung maghahanap na lamang siya ng babaeng walang hinihilom na mga sugat. Iyong babaeng walang bahid ng dumi ang nakaraan. Hindi po ako karapat-dapat kay Miguel. Humingi ako ng tawad bago tuluyang putulin ang aming koneksyon. Ganun pa man, pinagsikapan kong ipagpatuloy ang aking pagbabago. Baon-baon ko pa rin po ang mga bagay na natutunan ko kay Miguel, katulad ng pagsisilbi sa simbahan at pagdarasal. Ibinaon ko na po sa lupa ang itim na aklat at ang mga gamit ko noon sa aking pangkukulam. Nag-focus po ako sa pagpapalaki ng aking anak at kasalukuyan po akong nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan sa harap lamang ng bahay namin nang sa ganoon ay mayroon po akong kinikitang pera sa araw-araw na pangangailangan. Dumaan ang mahabang panahon. Balita ko rin po pala ay mayroon na ring sariling pamilya ngayon si Miguel. Nakatuwang niya ngayon sa pamamahala ng grocery store nila. Kuya Bari, wala na po akong mahihiling pa para kay Miguel. Kung hindi, hangad ko lagi ang kanyang kaligayahan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling maisalay sa inyo po ito sa inyong channel upang maging daan, upang mamulat ang karamihan mula sa tuksot kasamaan. Lubos na gumagalang, Esther. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.